Si Baal ang Panginoon ng mga bagyo at Diyos ng kasaganahan, ay namuno sa kalangitan at mga lupain ng sinaunang gitnang silangan, sumasagisag sa parehong mapanlikha at mapanirang kapangyarihan ng kalikasan. Partikular siyang pinarangalan ng mga Canaanite at Phoenician, hindi lamang bilang isa sa maraming Diyos, kundi bilang pinagmumula ng buhay na kumukontrol sa ulan at ani, nagpapanatili ng kabuuang sibilisasyon na umaasa sa kanyang biyaya. Sa mga sinaunang teksto, si Baal ay inilarawan bilang isang mandirigmang walang kinatatakutan, nakikipaglaban sa makapangyarihang mga nilalang tulad ng Diyos ng dagat na si Yam at ang Diyos ng kamatayan na si Mot. Ang mga labang ito ay sumasalamin sa walang hanggang tunggalian sa pagitan ng buhay at pagkawasak. Si Baal ay sinamba sa mga altar na itinayo upang makuha ang kanyang basbas, ngunit kinatatakutan din dahil sa kapangyarihan ng kanyang galit. Siya ay nagkaroon ng sentral at kontrobersyal na lugar sa mga mito at mga tunggaliang panrelihiyon na humubog sa imahinasyon ng gitnang silangan. Bilang anak ng makapangyarihang Diyos na si El, si Baal ay nagtamasa ng napakataas na posisyon na halos umabot sa antas ng kanyang ama. Hinamon niya ang mga sinaunang Diyos gamit ang kanyang lakas at ambisyon na mamuno. Lalong tumindi ito sa kanyang kaugnayan sa Diyosa ng digmaan at pag-ibig na si Anath, na bukod sa pagiging kanyang kapatid ay naging tapat niyang kapanalig. At ayon sa ilang tradisyon, naging kasintahan din niya. Ang matibay na ugnayan nila ni Anath ay nagpakita ng dalawang panig ni Baal bilang Diyos na parehong tagapagtanggol at mandirigma. Ang pakikipagtulungan nila ni Anath ay nagpalakas pa ng kanyang kapangyarihan dahil tumutulong si Anath sa kanyang mga laban upang talunin ang mga kaaway tulad ni Yam at Mot. Si Baal ay hindi lamang anak ni El kundi isa ring bagong puwersa na kasama si Anath ay nagdala ng siklo ng buhay at kamatayan na humubog sa tadhana ng mga Diyos ng Canaan. Ang Cerebral Cycle, isang koleksyon ng mga mitolohiyang sulatin mula sa Ugarit na natagpuan sa sinaunang lungsod ng Ugarit, ay nagkukwento ng epikong pakikibaka ni Baal laban sa mga makapangyarihang kaaway. Sa simula ng kwento, nais ni Baal na maitatag ang kanyang sarili bilang pinuno ng mga Diyos. Kaya hinamon niya si Yam, ang Diyos ng dagat na kumakatawan sa kaguluhan at hindi mapigilang puwersa ng tubig. Itinalaga si Yam ni El bilang pinuno at agad na isinailalim ang ibang mga Diyos sa kanyang mapang-aping pamumuno. Naasar dito, nanumpa si Baal na patalsikin si Yam at tumangging magpasakop sa bagong hari. Humingi siya ng tulong mula kay Kotarwakasis, isang bihasang panday, upang likhain ang dalawang makapangyarihang armas, ang mga pamalong Yagrush at Ayamur. Sa pamamagitan ng mga ito, natalo ni Baal si Yam na ibalik ang kaayusan mula sa kaguluhan at sinakop ang trono bilang Panginoon ng mga bagyo. Ngunit ang tagumpay laban kay Yam ay simula pa lamang. Agad na naghimagsik laban kay Baal ang Diyos ng kamatayan at tagtuyot na si Mot na kumakatawan sa hindi maiiwasang pagkasira na sumusunod sa kasaganaan. Nagkaroon ng matinding tunggalian sina Mot at Baal. Nang maunawaan ni Baal na walang sandata o pisikal na lakas ang makakatalo kay Mot, ginamit niya ang isang estratehiya ng pandaraya. Kunwari niyang pinatay ang kanyang sarili at nagpadala ng isang tagapamalit upang kainin ni Mot. Sa panahong ito ng simbolikong kamatayan ni Baal, ang lupa ay binalot ng tagtuyot at kawalan na sumasalamin sa kawalan ng Diyos ng kasaganahan. Pagkaraan ng ilang panahon, muling lumitaw si Baal mula sa kanyang taguan. Ang kanyang muling pagkabuhay ay nagbigay daan sa pagbabalik ng ulan at muling pagbuhay sa kasaganaan. Habang muling ginampanan ni Baal ang kanyang tungkulin bilang tagapagtaguyod ng paglikha. Ang biglaang pagbabalik na ito ay nagulat kay Mot at napilitan siyang umatras at kilalanin si Baal bilang karapat-dapat na hari ng mga Diyos.
Sa ganitong paraan, itinatag ni Baal ang kanyang dominasyon kay Mot hindi bilang ganap na tagumpay laban sa kamatayan, kundi bilang isang siklikong pagpapatunay ng kanyang kapangyarihang muling mabuhay at muling magbigay ng buhay na kumakatawan sa likas na muling pagbabalik ng mga panahon at pagbawi ng kasaganahan matapos ang mga tagtuyot. Ang pagsamba kay Baal ay malalim na konektado sa siklo ng agrikultura at kaligtasan ng mga komunidad sa sinaunang gitnang silangan. Bilang Diyos ng ulan at bagyo, sinamba si Baal sa pamamagitan ng mga ritual na naglalayong makuha ang kanyang pabor para sa regular na pag-ulan at masaganang ani. Kadalasang kasama sa mga ritual na ito ang pag-aalay ng mga hayop tulad ng mga toro at tupa na sumisimbolo sa mga handog mula sa likas na yaman ng lupa at nagsisilbing tanda ng muling pagbuhay at kasaganahan. Bukod sa mga alay na hayop, ipinapakita ng mga tala na ang mga ritual na kaugnay kay Baal ay may kasamang mga seremonya ng kasaganahan, madalas na nasa anyo ng mga pagdiriwang at simbolikong pagsasadula na ginagaya ang unyon ni Baal sa kanyang mga mitolohikal na konsorte tulad ni Anat o Asherah. Kadalasang kasali sa mga ritual na ito ang mga pari at pariyang babae na gumaganap ng mga simbolikong papel, muling isinasadula ang banal na unyon na magdadala ng kasaganaan sa mga tao. Sa ilang pagkakataon, ang mga ritual na ito ay malinaw na ginagampanan kung saan ang mga pari at deboto ay gumanap bilang si Baal at ang Diyosa sa mga seremonyang kasaganahan upang matiyak ang patuloy na siklo ng agrikultura. May mga ebidensya rin na sa panahon ng mga sakuna tulad ng matagalang tagtuyot o likas na mga kapahamakan, isinasagawa ang mga matitinding sakripisyo kabilang ang mga sakripisyong pantao upang mapahinahon ang galit ni Baal o buhayin muli ang kanyang presensyang nagbibigay buhay. Ang ganitong uri ng sakripisyo ay partikular na binanggit sa mga Hebreyong pinagmulan na inilalarawan ang pagsamba kay Baal sa Canaan bilang pinagmulan ng tensyong kultural at panrelihiyon sa pagitan ng mga Israelita at lokal na mga tao. Ang kultural na epekto ng mga ritual ni Baal ay malaki na lumampas sa relihiyosong aspeto at umabot sa mga estrukturang panlipunan at pampolitika. Madalas na inuugnay ang awtoridad ng mga hari at pinuno sa pabor ng mga Diyos, kaya't sinikap ng mga namumuno na patunayan ang kanilang pagiging malapit kay Baal upang gawing lehitimo ang kanilang kapangyarihan at tiyakin ang kasaganahan ng lupaing kanilang nasasakupan. Sa gayon, ang kulto ni Baal ay hindi lamang nagsilbing ugnayan ng komunidad sa likas na siklo, kundi nagpatibay din sa kaayusang panlipunan na ginagawa itong mahalaga sa kultural at espiritual na buhay ng mga sinaunang sibilisasyon sa gitnang silangan. Sa mga Hebreyong kasulatan, madalas na inilalarawan si Baal bilang karibal na Diyos ni Yahweh na sumasalamin sa matinding labanan sa relihiyon at kultura sa pagitan ng mga Israelita at mga Canaanite. Para sa mga Israelita, si Baal ay kumakatawan sa lahat ng bagay na salungat sa monoteismo ni Yahweh. Ang pagsamba kay Baal na nakasentro sa mga ritual ng kasaganahan at mga sakripisyo ay itinuturing ng mga Israelita bilang espiritual at moral na banta, isang oposisyon na malawak na isinalarawan sa mga kwento ng Biblia na nagbabawal sa mga banyagang kulto. Isa sa pinakakilalang mga kaganapan sa tunggaliang ito ay ang labanan sa pagitan ng propetang si Eliha at mga pari ni Baal na ikinuwento sa Kabanata 40 ng Aklat ng Mga Hari. Sa pangyayaring ito, si Haring Ahab na naimpluwensyahan ng reyna ng Phoenicia na si Jezebel, isang deboto ni Baal, ay nagtaguyod ng pagsamba kay Baal sa Israel na nagresulta sa pagsamba ng mga tao sa Diyos na ito kasabay ni Yahweh. Sa pagtatanggol sa monoteismo ng Israel, hinamon ni Elijah ang 450 mga propeta ni Baal
sa isang pagsubok ng kapangyarihan sa bundok Carmel na nag-aalok na patunayan ng parehong Yahweh at Baal ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapababa ng apoy mula sa langit upang sunugin ang isang espesyal na inihandang sakripisyo. Habang ginugol ng mga propeta ni Baal ang maraming oras sa pagtawag sa kanilang Diyos nang walang sagot, nanalangin si Elijah kay Yahweh ng maikli at bumaba ang apoy mula sa langit na tinupok ang sakripisyo, pati na rin ang altar. Ito ay itinuturing na malinaw na tagumpay ni Yahweh laban kay Baal at nagsilbing muling pagtibay ng kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos ng Israel sa mga banyagang Diyos. Kasunod ng tagumpay ni Yahweh, iniutos ni Elijah ang pagbitay sa mga propeta ni Baal na sumisimbolo sa paglilinis ng Israel mula sa kultong iyon. Ang pagtanggi sa kulto ni Baal sa mga banal na kasulatan ay sumasalamin sa pagsisikap ng mga Israelita na magtatag ng pambansa at espiritual na pagkakakilanlan na naglalayong magtatag ng eksklusibong kulto ni Yahweh at maiwasan ang impluensya ng banyaga. Si Baal, sa makatuwid, ay naging isang arketipal na oposisyon kay Yahweh, sumisimbolo sa mga puwersa ng kaguluhan at idolatriya na kailangang labanan upang mapanatili ang relihiyoso at kultural na kadalisayan ng Israel. Ang pagbagsak ng pagsamba kay Baal ay isang hakbang-hakbang na proseso na lumakas sa pag-usbong ng mga relihiyong monoteistiko tulad ng Hudaismo, Kristyanismo at kalaunan Islam na sa huli ay dumominasyon sa sinaunang gitnang silangan at mga nakapaligid na rehiyon. Habang pinalalakas ang mga tradisyong ito, ang pagsamba kay Baal at iba pang mga Diyos mula sa panteon ng Canaan ay naging marginalisado, itinuturing hindi lamang bilang isang sinaunang relihiyosong gawain kundi bilang isang banta sa espiritual na pagkakakilanlan ng mga bagong pamayanan. Ang pagbagsak ng mga sentrong kultural tulad ng Canaan at Phoenicia dahil sa pagpapalawak ng mga imperyo tulad ng Assyrian, Persian, Greek at Roman ay lalong nagpahina sa pundasyon ng kulto ni Baal habang ang mga populasyon ay nagsimulang magpatibay o umangkop sa mga Diyos ng mga dominanteng kultura. Ang sinaunang Diyos ng bagyo at kasaganahan ay dahan-dahang naging isang malayong alaala, isang simbolo ng isang panahon at mga gawi na nagbigay daan sa mga bagong ideya sa relihiyon at politika. Unti-unting nakalimutan si Baal, naging isang figurang mitolohiko na kinikilala ang makasaysayang kahalagahan, ngunit nawala ang relihiyosong impluensya sa paglipas ng mga siglo.